Matapos natin marinig ang patotoo ni Simeon, ngayon naman sa mabuting balita ay ipinapakita sa atin si Ana, isang matandang babaeng propeta. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit napakalalim na kanyang pananampalataya. Sa kanya makikita natin ang buhay na inialay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno, at matiyagang paghihintay. Si Ana ay matanda na, balo, at halos buong buhay niya ay ginugol niya sa templo. Sa mata ng mundo, maaring wala na siyang silbi at mahalagang papel. Ngunit sa mata ng Diyos, siya ay isang mahalagang patotoo. Ang kanyang katandaan ay hindi hadlang, kundi patunay ng katapatan sa mahabang panahon. Ipinapakita nito na ang kabanalan na hindi minamadali, ito ay hinuhubog sa araw-araw na pananatili natin sa Diyos. Nang makita ni Ana ang batang si Jesus, agad siyang nagpuri sa Diyos at nagsimulang magsalita tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa kaligtasan ng Jerusalem. Hindi siya tahimik na nagmamasid. Ang tunay na pananampalataya ay laging nagbubunga ng pagpapatotoo. Kapag tunay nating nakikilala ang Panginoon, hindi natin siya kayang itago sa ating sarili lamang. Mahalaga ring pansinin na si Ana ay babae, matanda at balo. Tatlong dahilan kung bakit madalas hindi pinapansin ng lipunan noon ang mga taong kagaya niya. Ngunit siya ang pinili ng Diyos upang maging unang mga saksi kay Kristo. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi kumikilos ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa taong bukas ang puso. Walang edad, kasarian o kalagayan ang hahadlang sa tawag ng Diyos. Kasabay ni Simeon, si Ana ay isang larawan ng taong marunong maghintay ng may pag-asa. Ang kanilang paghihintay ay hindi pasibo. Ito ay aktibong paghihintay, puno ng panalangin, pananampalataya at pagtitiwala. Sa gitna ng mahabang panahon na katahimikan, hindi sila nawala ng pag-asa. Natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa sanlibutan. Sa ating panahon ngayon, marami ang napapagod maghintay ng pagbabago, kagalingan, kapayapaan, o sagot sa panalangin. Ipinapaalala sa atin ni Ana na ang paghihintay na iniaalay sa Diyos ay hindi nasasayang. Sa tamang panahon, ipinapakita ng Diyos ang kanyang presensya, kadalasan sa paraang simple at hindi natin inaasahan. Sa huli, sinabi ng mabuting balita na ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ito ay paalaala sa atin na ang Diyos na ating hinintay ay patuloy na kumikilos, tahimik ngunit tiyak. Nasa gitna siya ng araw-araw nating buhay. Hinuhubog tayo gaya ng paghubog niya kay Jesus sa Nazaret. Naway matuto tayo kay Ana na maghintay ng may pananampalataya, magsalita ng may tapang kapag nakita natin ang gawa at kilos ng Diyos, at magpuri ng may galak sa gitna ng mahabang panahong paghihintay. Sa ganitong paraan, tayo rin ay magiging saksi ng liwanag ni Kristo sa sanlibutan.